Okay, so patuloy po tayo sa pag-aaral po natin ng mga parables ng ating Panginoong Yesus. Tatandaan po natin ang mga parables nito ay patungkol po ito sa paghahari ng Panginoon so that tayo maintindihan natin ano yung nature ng Kingdom of God. Okay, so ang atin pong bibigyan ng tuon ngayong gabi ay yung The Parable of the Vineyard Workers. At napakaganda po ng nakatagong mga mina dito po sa parable na ito. Makikita natin dito kung gaano kalawak yung habag ng Panginoon at yung distorted idea naman ng tao about the justice of God, about His grace. Misinterpreted po ito ng mga tao. Ngayon, tignan po natin yung mga verses ng parable na ito. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. When he had agreed with the laborers for a denarius for the day, he sent them into his vineyard, and he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace. And to those he said, you also go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. And so they went. Again, he went out about the sixth and the ninth hour, and did the same thing. And Ano about sabi? the 11th hour, he went out and found Pero yung gagawin, alam mo na. mga kapatid, pakiusap po, pakimute po ang inyong pong mga microphones. Naririnig po kayo rito. Okay, please po, maging conscious po kayo kasi nagagambala po yung atin pong pag-aaral. Ang lakas po ng inyong mga boses. Naririnig po yung pinag-uusapan nyo. Pakilang po ha, mga kapatid, please lang po. Para tuloy-tuloy po yung ating pag-aaral. Okay. Oo, nagalit si Pastor. Paki-close po ang inyong mga microphone, please. Okay, thank you po. Again, he went out about the sixth and the ninth hour, and did the same thing. And about the 11th hour, he went out and found others standing around. And he said to them, why have you been standing here all day long? They said to him, because no one hired us. And he said to them, you go into the vineyard too. Okay? And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the laborers and pay them their wages, beginning to the last group to the first. And when those hired about the 11th hour came, each one received a denarius. When those hired first came, they thought that they would receive more, but each of them also received a denarius. When they received it, they grumbled at the landowner, saying, these last men have worked only 1 hour, and you have made them equal to us who have borne the burden and the scorching heat of the day. But he said to one of them, friend, I'm doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go. But I wish to give to this last man the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with what is my own? Or is your eye envious because I am generous? So the last will be first, and the first will be last. So ngayon mga kapatid, ito pong parable na to ay
dinil niya yung kung ano yung grace ng Panginoon. And what is justice? Ito po yung pinaka-core ng parable na to na nais ng Panginoon na matutunan natin ngayong gabi. Ngayon, isummarize po natin yung discussion. Sa may parable ay yung first hour na kanina, yung nag-start na mag-hire yung landowner ay 6 a.m. po yon. And then yung sumunod niya na pinuntahan about third hour sa kanila ay 9 a.m. po yun sa atin. And then yung 6 hour po ay 12 p.m. At yung 9 hour po ay 3 p.m. And yung 11th hour is 5 p.m. At yung payroll time ay 6 p.m. So ibig sabihin ang kanilang pagtatrabaho ay from 6 to 6. So yun po, from 6 a.m. to 6 p.m. Yun po yung denarius per day. A whole day wage. Yun po yung agreement. Okay, so ngayon, pagdating po ng payroll time, ay pagdating ng payroll time ng mga 6 p.m., so nag-start na tawagin yung katiwala niya, tinawag niya na yung mga workers. And then ang unang-unang binigyan ng sahod ay yung pinakahuli, yung pumasok ng 5 p.m. or 11th hour sa kanila. So, ibig sabihin, 1 oras lang siya nagtrabaho. So, itong unang pumasok ng 6 a.m., syempre, the whole day yung kanyang trabaho, versus yung isa na 5 p.m. lang, at yung iba naman, 3 p.m. lang, halos 3 oras lang trabaho yung isa. Yung isa, 1 oras lang. Yung isa, halos 6 hours lang, ano? So, ang feeling niya parang agrabyado siya. So, nagkaroon siya muna ng kanyang false assumption na sa isip-isip niya, kung yung huli na pumasok lang ng 1 oras ay binayaran ng denarius, bagamat yung kanilang agreed wage for the day is denarius. So, 1 araw na sahod. Pagpalagay po natin na 500, no? Pagpalagay lang po natin sa panahon natin ay 500 pesos. Hindi ko lang po alam yung rate sa Manila kung magkano na po ang per day ngayon. Kung 700 ba or 750. So pagpalagay lang po natin na 500 ang agreed salary for a day. So ngayon, so itong unang-unang, yung nagtrabaho ng the whole day, nagkaroon siya ng false assumption sa puso niya. Sa isip-isip niya, kung ito ngang mga huling na pumasok, nakaunting oras lang ang ilang trabaho, ay binayaran ng whole day salary. Ako pa kaya na pumasok ng the whole day? So, ibig sabihin, ine-expect niya na malaki ang kanyang sasahurin more than doon sa agreed upon na denarius per day. So, kung titignan nyo naman yung reaction nung nakatanggap, no, yung pumasok lamang ng 1 oras lang, at yung pumasok lamang ng 3 hours lang, at yung pumasok ng 6 hours lang, nagtrabaho lang sila ng maikling panahon, syempre, tumanggap sila ng 1 araw na sahod, syempre sila tuwang-tuwa sila. Di ba? They were completely overjoyed kasi hindi naman talaga yun ang inaasahan nilang sahod eh. Pinasahod sila ng buo. Syempre, tuwang-tuwa naman sila. In contrast doon sa yung pumasok ng the whole day, yung hinire nung 6 a.m. na nagtrabaho for 12 hours. So siya naman ay frustrated. So ibig sabihin, dito sa may sahuran na ito, ay merong masaya, merong malungkot. Merong naglulundag sa tuwa, merong namang nakasimangot. Di ba? So yun po yung pinapakita ng kwento. So yung mga nagtrabaho ng full day, na 12 hours, they began to complain. They began to grumble doon po sa may landlord. At inaccuse nila yung kailang landlord na unfair. That's unfair. Sa kanila, yung ginawa na yon ay injustice. Kaya nga ang sagot ng may-ari, sabi niya, "Friend, I'm doing you no wrong. Di ba nag-agree kayo sa akin na ang bayad ko sa inyo ay 1 denarius
O di ba? Ito yung ito yung agreed upon natin. Ito yung salary na agreed natin. Bakit? Sabi niyang ganon. Wala ba akong kalayaan na gawin ko kung ano yung nararapat para sa aking, ayon sa aking generosity? Hindi ba ako malaya na gawin ko naman kung ano yung masaya sa puso ko na ibigay ko sa mga iba? Or naiinggit ka? Your eye is evil because I am good. So yun po yung yun po yung summary ng parable na to. Ngayon, it is a very serious accusation against God. Yun po ay parable about what is really happening sa mga tao. They always accuse God. Unang-una, ang tanong nga dito sa may parable na to, is there anything evil about the grace of God? Pag ang Diyos ba naging mahabagin, meron ba siyang ginawa na offense? Yun ba ay injustice? Kasi iyon yung takbo ng kwento eh. Yung landowner was accused of unfairness or injustice. So ngayon, sa tingin nyo kaya, nasaan nakasalig yung problema? Sa Diyos, who is gracious, or doon sa may maling idea ng tao about the justice of God? So, yun po yung asing pag-uusapan ngayon. Ngayon, ang tao, isa sa mga matinding sakit ng tao, alam nyo ba? Kami, matagal na kaming nagtuturo. Marami na kaming nakitang anyo ng buhay. Isa sa malaking problema ng tao ay yung feeling entitled. Dito, kitang-kita mo sa may kwento eh. Yung pumasok ng ng first hour. Yung nagtrabaho the whole day. Feeling niya entitled siya ng more than doon sa agreed upon na salary. Alam nyo ba, isa yan sa matinding problema ng tao? Yung feeling entitled. Naalala ko yung testimony ng isang mayaman na meron siyang driver eh. Yung driver na yon, matagal niya ng driver yon. So nung taon na yon, ay nag-hire pa sila ng additional na driver. So ngayon, nung dumating ang Christmas, binigyan niya ng Christmas bonus, inuna niyang bigyan ng Christmas bonus yung bagong hired. So ine-expect nung datihang driver na mas malaki yung bonus niya. Kaso na-frustrate siya kasi ang ibinigay na bonus sa kanya parehas lang yung bagong salta na driver. So, dahil sa tampo niya, na feeling niya, agrabyado siya doon, nagtampo siya sa may boss niya. Umalis siya. Eh, syempre, yung boss niya, wala naman yung ginagawang masama sa kanya kasi fair naman siya. Binigay niya yung pareha sila ng bonus. So, inaakala nung driver na datihan na susuyuin siya ng boss niya. Eh, kaso di siya sinuyo. So, anong nangyari? Sino ang agrabyado doon? Siya, kasi nawalan siya ng trabaho eh. Ang ganda-ganda na ng amo niya eh. Generous yung amo niya eh. Kaya lang na-misinterpret niya. So that's the problem, no? Iwasan po natin mga kapatid yung feeling natin we are entitled sa Diyos. And because of that feeling entitled, naakala natin we deserve the best in this life. Tatandaan po natin, buhat ng ang tao ay bumagsak sa kasalanan, buhat ng siya ay bumagsak sa kasalanan, yung kanyang idea ng fairness or justice was infected and distorted by sin. Tatandaan niyo po yan. Basic po yan. Kung gusto nyong maintindihan yung sinfulness ng tao, isa yan. Distorted ang kanyang idea about God. Distorted yung idea niya about the grace of God. Distorted ang kanyang idea about justice of God. Ang tao na makasalanan,
Feeling niya, entitled siya sa buhay na ito, that he deserves rights, di ba? Bukang bibig ng mga tao, ipaglaban ng karapatan. Marinig mo yan, kahit saan. That they deserves right, that they deserve good things in this life, that they deserve fairness, justice, comfort, respect, and many more. Isa yan sa tinatawag na delusion ng isang taong makasalanan. Feeling niya na despite na siya ay rebellion against God, na siya ay patuloy sa pagkakasala, he still deserves the goodness and fairness of God. Kayo mga kapatid, sa tingin ninyo, do we really deserve anything? Tignan po ninyo yung patotoo ng Bible, no, para matanggal yung ating notion that we are entitled of anything. Tatandaan ninyo bago po tayo magpatuloy, whatever we receive right now, whatever we possess, anuman yung ating kinalalagyan ngayon, it's all by the grace of God. It's purely na ang Diyos ay naging mabuti sa atin. We do not deserve everything. Why? Tignan po ninyo ang testimony ng Bible. Sino tayo? Yung totoong kalagayan ng tao. Ang sabi ng Bible, you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we too all formerly lived in the lust of the flesh. Hindi ba? Lahat tayo? Yes. That's the testimony of the Bible. Indulging the desires of the flesh and of the mind. And were by nature children of wrath, even as the rest. Kaya nga ang testimony ng Bible, there is none righteous, not even one. Ngayon, bago tayo magpatuloy, sa tingin nyo, ang tawag ng Bible sa atin ay sons of disobedience and by nature children of wrath. Sa tingin nyo, ano ang totoong deserving natin sa buhay na ito? Meron pa ba tayong claim sa buhay na ito? Despite na ginawa natin ang lahat ng ganang maibigan natin, inignore natin si God, and we rebel against His holy will, and then we still claim na that we deserve the best in life. So, yan po yung isang delusion ng tao. Ganyan ang tao, no? Napaka-feeling entitled. Isa yan sa isa sa mga ugly sin ng tao. Feeling entitled. Tingnan pa, pag magpatuloy po tayo. Sa Romans chapter 1, verse 18 to 24, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. For even though they knew God, they did not honor God or give thanks to Him, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, and they become fools. They exchanged the glory of incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds, and four-footed animals, and crawling creatures. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. So nakita nyo mga kapitan, no? Sa galit ng Panginoon, tayo sa unrighteousness natin, ayaw natin magpasakop sa Panginoon, binaliwala natin siya sa halip na sana siya yung ating i-honor, sinamba natin yung mga Diyos-Diyosan, and then nagpakasama-sama tayo, kaya sa galit ng Panginoon, and God gave us over sa shameful lust ng ating mga impurity. Nagpatuloy pa si Apostle Paul. For they exchanged the truth of God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
For this reason, God gave them over to degrading passions. For their women exchanged the natural function that which is unnatural. And in the same way, also men abandoned natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men, committing indecent acts and receiving in their own person the due penalty of their error. Ngayon kita nyo yung mga LGBT na mamayagpag pa. Pinagmamalaki pa nila yung kanilang mga kalaswaan, yung kanilang perversion, at gusto pa nilang ipaniwala ang mga tao na tama yung kanilang mga ginagawa. At mali yung salita ng Diyos. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, so anong ginawa ng Diyos? God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. So ginawa na nila, grabe na yung kailang kalaswaan, yung kailang perversion. Ginipap na sila ng Panginoon. Being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful, although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death. Ano ang deserve nila? Worthy of death. Yan ang testimony ng Bible. Ngayon, hindi pa yun eh. And they also do the same. But also give hearty approval to those who practice them. So hindi lamang yung hindi lang yung sila yung gumagawa ng kasamaan. Inaaprubahan pa nila yung mga taong gumagawa ng ganon. They justify yung kailang mga wrongdoings. Ngayon mga kapatid, do they really deserve anything goodness in this life? Anong karapatan meron pa sila? Despite of all this evil they have committed against God, inignore na nila si God, na author ng life, na may-ari ng universe, may-ari ng lahat ng bagay. Dinespise nila ang salita ng Panginoon. Do you think entitled pa rin sila sa buhay, sa goodness? May claim pa ba ang mga taong ganito sa Diyos? Sa tingin ninyo? Isa yan, mga kapatid. Isa yan sa matinding problema ng tao magpahanggang ngayon sa panahon natin. Feeling entitled. That they deserve goodness of life. Pero ang sabi ng Bible, hindi ganon. They are worthy of the wrath of God. They deserve death. They deserve hell. They deserve the justice of God. Yan ang deserving nila. Okay. And then magpatuloy pa po tayo para mas maintindihan pa ninyo ang salita. Tayo na mga tinubos ng Panginoon, ay lagi tayong pinaalalahanan ng Panginoon na huwag tayong magmamayabang. Tayo na mga Christians ngayon, tatandaan nyo tayo mga Gentiles tayo ha. Hindi talaga tayo originally nakasama sa bayang Israel. Ang tawag sa may Bible sa atin ay adopted sons, adopted children of God. Yan po ang terminology ng Bible patungkol sa atin. Nire-remind tayo na baka dumating ang time na tayo maging feeling entitled din tayo. Kaya sabi rito, therefore remember that formerly that you are Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which performed in the flesh by human hands. Remember that you were at the time what? Separate from Christ. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kahit na kayo ay magtagal kahit marami kayong ginawa sa Panginoon,
Wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Kasi lahat ng ating tinatamasa ngayon is purely grace of God. Habag lang ng Panginoon. Pinaramdam ng Diyos kung gaano siya kabuti sa atin. Kaya nga ang sabi nga ni Apostle Peter sa kanyang mga writings, you have tasted that the Lord is good. Amen? Kasi dati, separate tayo kay Christ. Excluded from the commonwealth of Israel. Ibig sabihin, hindi ka part ng covenant ng Diyos, wala kang aasahan sa Panginoon. You are strangers to the covenant of promise, having no hope without God in the world. Testimony po yan ng Bible. Kaya beware, mga kapatid, kayong mga born again na ngayon, huwag kayong magiging mataas ang tingin ninyo sa sarili ninyo. Lagi nyong taglayin sa inyong puso, lagi nyong itanim sa inyong puso, sa inyong isipan, na tayo, anuman yung tinatanggap natin ngayon, anuman tayo ngayon, anuman yung nagawa mo para sa kaharian ng Panginoon ngayon, huwag mo yang ipagmamalaki. Ang ipagyabang mo ay si God ay naging faithful siya sa atin, naging mahabagin siya sa atin. Matinding problema yan, yung feeling entitledness. Kasi pag feeling mo entitled ka, yumayabang ang tao, tumataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili, na hindi naman ganon sa mata ng Diyos. Okay? Huwag kayong mag-a-act because of your ignorance na para bang you have all the privilege in this world. We do not deserve anything. Because what we truly deserve is the wrath of God. Pero ang Diyos, no, kinahabagan tayo. Inispare tayo ng Panginoon. Si Christ, tatandaan ninyo, hindi ka tinanggap ng Panginoon ng ganun-ganun lang. Mayroong namatay para sa atin upang mai-reconcile tayo sa Diyos. And that is Christ. Ang mahal ng ibinayad ng Panginoong Yesus sa atin para tayo ay ma-reconcile pabalik sa Diyos. Tatandaan ninyo, 2 beses tayong pagmamay-ari ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yan. Una, nilikha tayo ng Diyos. Property tayo ng Panginoon. Pero lahat ng mga ibinigay ng Diyos na privileges ay winaldas natin. Mas maintindihan niyo ito, mga kapatid, sa sunod na linggo. Winaldas natin lahat ng mga claims natin. Lahat ng inheritance natin sa kasalanan. Okay? So ngayon, tinubos tayo ng Panginoon for the second time para maibalik ka sa Panginoon. Kaya nga, twice tayong pagmamay-ari ng Diyos. Huwag niyo kakalimutan yan. We do not deserve anything kasi kawaldas na natin ang lahat. Okay. So ngayon, mga kapatid, tatandaan ninyo, common na complain ng tao against God is this: God is unfair. Pag sinabi mong ang Diyos ay unfair, ibig sabihin, God is unjust. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it is a very serious accusations against the goodness of God. Tatandaan niyo po yan. So, common yung maririnig ito sa mga tao. Bakit ginawa ito ng Diyos sa akin? Bakit niya ako binigyan ng sakit at karamdaman? I do not deserve this. Yan ang mga common na marinig mo sa mga tao. Bakit niya kinuha ang mahal ko sa buhay? Bakit kinuha niya ang nanay ko? Bakit kinuha niya ang asawa ko? Bakit kinuha niya ang anak ko? Bakit? Why not? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay eh. May claim ba tayo? Property ba natin yung ating mga pamilya, yung mga anak? Tayo ba ang author of life? Para mag-asta tayo ng ganon and we accuse God of injustice? Common pa nating maririnig, no? Na bakit may calamity? Why is there evil in this world? Yan, isa pa sa mga lagi nilang kini-question ang goodness ng Panginoon. Why is there evil in this world?
Para bang sinasabi nila na kaya may evil, kaya may mga calamity, kaya may mga earthquake, may mga tsunami, dahil ang Diyos. Pinagsasabong nila yung mga nangyayari sa mundong ito sa katangian ng Diyos. Kini-question nila yung goodness ng Diyos. Ang tanong, kapatid, sino ba nagdala ng evil sa mundong ito? Naalala nyo ng creation, di ba? Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. It was good. Ginawa niya ang mga hayop, ang mga isda, ibon, lahat. Perfect. It was good. Sino nagdala ng calamity sa atin? Bakit ginunaw ng Panginoon ang unang mundo ng panahon ni Noah? Bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Si God ba ang dapat i-blame? O ang tao dahil sa kanyang kasamaan? Pag-isipan niyo po yan, kapatid. Kasi serious accusation yan eh. Against the goodness of God, against the justice of God. Bakit may calamity sa mundo? Bakit may diseases? Bakit may dumating na kamatayan? And then magkiklaim tayo, we will accuse God, Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit? Sana wala na lang kamatayan, sana wala na lang evil sa mundong ito. Bakit? Si God ba ang gumawa niyan? Is God the author of evil? Sa totoo lang, tignan ninyo ang scriptures. For example, in Ezekiel chapter 18, verse 32. Sabi nga ng Panginoon, as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked. Hindi natutuwa ang Diyos pag namamatay ang mga wicked sa kailang kasamaan. Ang nais ng Panginoon ito, but rather that they turn from their wicked ways and live. Turn. Sabi ng Panginoon, turn from your evil ways. Why will you die? Amen? Hindi kayo dapat mamatay. Kaya lang dahil sa pagbabaliwala natin sa Panginoon at sa patuloy nating paghabi ng kasamaan, sa pag-ignore natin ng kanyang mga salita, sa kanyang mga babala, we ignore His law. And then pag dumating yung calamity sa atin, nararapat lang ba na si God ang sisihin natin? Nasaan yung ating responsibility? Pero meron pang mas serious na accusation sila kay God para pabulaanan nila that God is good. Ito pa yung pinaka-most serious so far na narinig ko na kailang accusations against God. Sabi nila, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit niya hinahayaan ng mga tao na mabulid sa impyerno? Wow! Si God bang dapat sisihin? Bakit may mga taong nabubulid sa impyerno? Yan ang tanong nila eh. How can a loving God send people to hell? Di ba Diyos Diyos ng pag-ibig ang claim nila? Pero hindi naman talaga sila naniniwala doon eh. Actually, hindi naman talaga sila naniniwalang merong Diyos. Itong question nila na ito ay question nila ito para pabulaanan nila that there is God. Sabi nila, if there is hell, God is not loving. Kasi biro mo, yung idea nga naman ng eternal torment, napaka-brutal nun sa kailang pag-iisip. And if He is not loving, then He is not really good. So, under question yung goodness ng Panginoon. Under question yung kailang loving kindness, no? So, ganyan, no? Maging maingat kayo. The way they formulate yung kanilang mga philosophy. Ang root ng kanilang mga philosophy is, there is no God. Kaya mag-ingat po kayo. Ang implication ng ganitong question ay para bang ganito eh. They are putting God on human trial. Setting themselves as the judge and accusing God of unloving act. They accuse God of sadism and cruelty because He is sending people into hell. Ganun nga ba talaga ang kwento, mga kapatid? Bakit nga ba talaga ang mga tao pupunta sa impyerno? Sagutin niyo po yan. So, nakita niyo no, na yung kanilang idea is totally distorted.
yung kailang idea about the goodness of God. Nagkapag-formulate siya na napakarami mga reasoning, arguments, and they keep on doing that. Di ba? Sabi nila, if God really loving and good, He would never send anyone to hell. If God is really good and loving, there would be no hell. So, yan. Kung ang Diyos talaga ang salarin, kung bakit merong tao sa impyerno, so, then, ibig sabihin, wala yung tinatawag na human responsibility. Pag ang tao pumunta sa impyerno, kasalanan ng Diyos. How about human responsibility? Hindi ba ang tao ay responsible siya sa sarili niyang action? For example, ilagay natin sa konteksto natin, sa normal na takbo ng buhay. Pag ikaw ba nagnakaw ka at ikaw ay nakulong, meron ka bang dapat nasisihin na ibang tao? Dapat bang sisihin ng gobyerno? Bakit pa kasi kinukulong yung mga magnanakaw? Bakit pa kinukulong yung mga rapist? Tama bang argument yon? Or nararapat lamang na gawin yon ng isang matuwid na society? Dapat meron siyang justice, hindi po ba? Kasi pagpalagay ninyo, kunyari kayo, may kamag-anak kayo na may kamag-anak kayong babae na ni-rape, inabuse, pinatay ng mga gang, and then siyempre, ano ang magiging sigaw mo? Justice. Di ba? Ngayon, kung ang judge ay babaliwalain niya yung case, sa halip na sana hatulan niya ang mga salarin ng guilty verdict, sa halip inakwit niya, anong mapipil mo? Kayong mga victim. Kayong mga naagrabyado. Di ba? So therefore, kung ang Diyos ay nag-act sa kanyang justice, in-execute niya yung what is right and what is good, yun ba ay injustice on His part? At dapat bang akusahan si God ng injustice na ginawa niya lang in what is right and what is just? Nangangahulugan ba na ang Diyos is not good? Pag-isipan niyo po yan, mga kapatid. Kasi ang testimony ng Bible, God is good. Ang goodness ni God ay mismong character niya, being niya yon, yung pagiging goodness. Hindi yung alam niya lang yung goodness. No. His very being. That is one of His attributes. He is good. God alone is good. Walang taong nabubuhay sa mundo na good except si Christ na nagkatawang tao. Siya lang. Ang Diyos lang ang good. Wala nang iba. Kasi very being yan. Lahat tayo, because of our sin, ay evil. Amen. Yung testimony ng 1 John chapter 4 verse 16. God is love. Essence ng Diyos yan. Love and goodness. So therefore, when God acted on His justice, it is an expression of His love and His goodness. Wag po nating pagsasabungin yung kanyang mga attributes. God is love, God is good, and at the same time, He is holy and He is just. At walang contradiction sa mga karakter ng Diyos, sa kanyang mga attributes. Kaya wag nating pagsasabungin yun, mga kapatid. Naririnig ko yan mismo sa bibig ng mga Kristiyano na kulang sa kaalaman sa Panginoon. Di ba? So therefore, mga kapatid, lahat ng actions ng God, tatandaan ninyo, even the acts of judgment ay expression ng Diyos ng kanyang love and goodness. Walang single moment in the history of mankind na si God ay nag-stop siya by loving people nung in-execute niya yung kanyang justice. Walang ganyang pangyayari. He kept on expressing His love even
at the same time, He is expressing His justice. Tatandaan niyo po yan. Kaya sensitibong topic po ito. Amen? Tatandaan niyo po yan. Lahat ng ito ay attributes ng Diyos. It is balance in His being. His love, His goodness, His holiness, His righteousness, His justice, lahat ng iyan ay expression ng karakter ng ating Diyos. Wala ka po pwedeng tanggalin dyan sa Kanya. Amen. Kaya gaya nga ng sabi ng Biblia, sabi nga ng Exodus 34 verse 6 to 7, ang Diyos ay, He is mahabang Kanyang pasensya, ang Kanyang mercy from generation to generation, but He will not leave the guilty unpunished. He will judge the guilty. Tatandaan niyo po yan. Kasi isa sa katangian ng Diyos ay justice. He is a just God. And He executes His justice. Kaya kung babasahin niyo ang Bible, yan ang Diyos ng Biblia. So therefore, wag nating pagsasabung-sabungin yung kanyang mga katangian. Okay. Sabi nga rito, no, the problem with hell is not the badness of God, but that because God is good, God is holy and just and righteous, kaya merong impyerno. Kasi ano ba ang hell? Ang hell is a place of justice of God. Parang dito sa atin, ang hell ay yung parang kulungan. Yung ultimate ay yung muntinlupa. Lahat ng mga masasama doon, matapos hatulan sa korte, doon ang bagsak niya. Matuwid lang yon para sa isang healthy na society. Amen? Pag ayaw nyo sa justice, ayaw nyo na merong kulungan, ay you are inviting chaos. Magiging chaotic ang society natin. Ganon din, hindi po pwedeng si God ay mag-act siya na babaliwalain niya yung kanyang attribute as just God. Hindi po pwede. Kaya merong impyerno, importante yan sapagkat lahat ng hahatulan ng Diyos diyan babagsak. Lahat ng taong ayaw sa kanyang paghahari, lahat ng mga tao na ayaw pasakop sa kanyang, ayaw gumalang sa kanyang mga, o kumilala sa kanyang mga paghahari, doon ang kahinatnan. Sabi nga rito sa Romans 2, verse 4 to 8, or do you think lightly of the riches of the kindness and tolerance and patience of God? Huwag niyo mamaliitin yung kapatid. Yes, ang Diyos, napakayaman niya sa kindness. Yung kanyang tolerance ay napakahaba, yung kanyang long suffering. Yung pasensya ng Diyos sa atin, napakahaba. Not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Alam nyo ba kung hindi ang Diyos naging pasensyoso sa atin? Sana noon pa patay na tayo. Kung bakit nag-exist pa ang mundo dahil ang haba ng pasensya ng Diyos. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself. Ikaw yun kapatid. Ikaw yung nag-iipon ng wrath of God. Dahil sa patuloy mong pagkakasala, sa iyong stubbornness, sa iyong unrepentant heart, ang Diyos na nawagan magsisi kayo sa inyong kasalanan. Turn from your evil ways. Ayaw ko kayo pumunta sa impyerno, sabi ng Panginoon. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render each man according to his deeds. Amen? Pag-uusapan natin minsan yan, yung very important, madalas yung ma-encounter yan sa may Bible. He will render each man according to his deeds. That is a very important segment ng Word of God. Pag-usapan natin yan separately. Okay, so ngayon, tatandaan ninyo, huwag tayong gagawa
ng Diyos base sa iyong idea ng justice. Amen? Kasi yan ang problema ng mga tao eh. Gumagawa siya ng ng ibang idea ng Diyos. Yung Diyos na gusto nila, yung Diyos na namamanipulate nila. That's idolatry. Gagawa ka ng sarili mong version ng Diyos. Kung ikaw ay nananalig ka sa Diyos, isalig mo ang pananampalataya mo sa Diyos ng Biblia na nagpakilala ng kanyang sarili. That He is good, that He is loving, that He is just and holy and righteous. That's the God of the Bible. At walang conflict dyan. Walang contradiction sa kanyang mga characters. Okay? Sabi nga ng Psalms 33 verse 5, He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. The goodness of God is not to tolerate evil, but to lead people to repentance so that they will escape the righteous judgment of God. Okay? So, mahalaga po yan. Okay, so, sabi nga ng kanina nang binasa natin, no, the wrath of God is being revealed against all people in their ungodliness and wickedness. And because of that wickedness, sinusuppress pa nila yung katotohanan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, they have no excuse. Okay. Alam nyo ang Panginoon ito favorite verse natin tong lahat yung John 3:16 Pero basahin natin yung buong context ng John 3:16. Wag lang yung isolated verse ng verse 16. Kasi madalas pag kinokot natin yung John 3:16, bitin Verse 16 lang. Actually mahaba yan hanggang verse 21, basahin ninyo. Okay. Sabi ng Panginoon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. What does it mean? Alam nyo ba pag hindi pumunta ang Panginoong Hesus, ano mangyayari sa mundo? Wala na, tapos na ang mundo. Amen? Tatandaan nyo po yan. Kasi kung babasahin nyo yung Book of Daniel, si Christ ay sinend sa mundo to judge the world. Tatandaan nyo po yan, based on Daniel. Pero nai-reveal nung dumating ang Panginoong Yesus na yung kanyang pagbabalik pala, yung kanyang pagpunta sa earth ay dalawang two faces. Una, yung unang pagpunta niya, yung kanyang first advent is to provide atonement for sins. To grant repentance sa mga taong nagkasala. Yung ikalawa niyang pagbabalik ay hindi na po ganon. Hindi na po siya babalik as a lamb to be slain again. Tapos na po yun. Nangyari na po yun sa kanyang unang advent. Sa kanyang last advent, sa huling panahon, babalik siya as judge. Okay. So, ibig sabihin, yung kanyang pagpunta ay bago niya hatulan ang sanlibutan, ay binigyan muna ng pagkakataon ang mga tao. Isa sa nakinabang dyan, kapatid, ay ikaw at ako at lahat ng Kristiyanong kumilala sa paghahari ng Panginoon. Na-spare tayo sa judgment. Na-spare tayo sa hell. Sa halip, tumanggap tayo ng eternal life. Alam nyo ba ang magandang illustration yan Para tayong nasa death row na, bibitayin na tayo. At yung president, merong tinatawag na presidential pardon. Nag-decide yung president at last minute, i-spare yan. Wag nang bitayin si ganito. Merong, alam nyo ba, may karapatan ganun ng president? Na yung presidential pardon, si God, ganun din ang ginawa niya sa atin. Pinatawad niya tayo. We do not deserve it. What we truly deserve is hell. Sinugo niya yung anak niya upang wag tayo mag-perish. Sa halip na kamatayan, buhay pa ang tinanggap natin. Eternal life. Sa halip na eternal damnation. Isipin niyo po yan kung gaano kabuti ang Panginoon. Gusto niyo ba what is just? Gusto niyo ba si God maging just sa inyo? O sa atin lahat? Nako, wala na sana tayo kung ang Diyos ay nag-execute ng justice sa atin.
Patay na sana tayong lahat, nasa impyerno na sana tayong lahat. Kasi yun yung deserving natin eh. Yun yung worth natin. We deserve hell. Pero ang Diyos naging grabe ang pag-ibig. Grabe itong grace ng Diyos na ito. Kaya do not accuse God of unfairness. Kung nag-execute man siya ng kanyang grace, ng kanyang goodness, never accuse God of unfairness. For God did not send the Son into the world to judge the world. Pero sa last day, ay, judge siya talaga. Judge talaga siya. Okay? But that the world might be saved through Him. That is the first phase of His coming. He who believes in Him is not judged. O tulad natin, wala na tayo sa judgment. Why? Si Christ kasi ang naging payment. Tatandaan nyo ha, take note mga kapatid. Hindi lang basta tayo pinatawad ng Diyos ating kasalanan. Pinagbayaran po yung ating offenses against God. Pinagbayaran in full. Si Christ ang nagbayad nun. Very costly yung atin pong salvation. Huwag niyo po kakalimutan yan. He who believes is not judged. He who does not believe has been judged already. So nakita niyo yung mga tao na patuloy magpahanggang ngayon, binabaliwala nilang ebanghelyo, patuloy pa rin sa kanilang kalikuan. Ano mangyayari sa kanila? Yan na yon. He who does not believe has been judged already. Mananatili na sila sa death row. Kaya yung mga mahal nyo sa buhay, mga kapatid, i-share ninyo ang gospel sa kanila. Warningan nyo sila. Kasi doon sila papunta lahat, impyerno. Ngayon pa naman mga kapatid, meron tayong maling notion eh. Pag may namatay tayong kamag-anak, tatay mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, anak mo, kahit wala sa Panginoon, pag namatay, pinapaniwalaan mo sarili mo na nasa langit siya eh. Kapatid, hindi po ganun sinasabi ng Ebanghelyo. Ang maliligtas lang ay yung nanalig personally kay Christ. It is a personal faith in Christ. Sila lang ang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sila lang yung mai-spare. Hindi porke asawa mo siya, save na rin siya. Hindi porke tatay mo siya, save na rin siya. Ang trabaho mo kapatid, you have to share the gospel upang sila ay makaalis sa death row. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Ayaw ng Diyos na pumunta sa impyerno. Kaya nga pinadala niya si Jesus as an escape. Wala ka nang i-complain kay God kasi si God mismo nag-provide siya ng escape para wag tayong pumunta sa impyerno. Pero anong ginagawa ng tao? Pagtatawanan pa nila ang gospel. Pagtatawanan ka pa nila. Kakasuhan ka pa nila na babaliw ka. Kakasuhan ka pa nila. Lalaitin ka pa nila pag sinare mo yung gospel. Ang feeling nila mas magaling pa sila sa Diyos. Ganyan ang problema ng tao. Kaya questionin pa nila ang goodness ng Panginoon. Imamak pa nila ang Panginoon. Kaya nga, patuloy in verse 19. And this is the judgment, that the light has come into the world, but men love darkness rather than the light, for their deeds were evil. Yan ang katotohanan mga kapatid. Ang judgment nandito na eh. Matagal na eh. Matagal na ang judgment mga kapatid. Dumating na lang si Christ para ma-escape natin yung judgment. Pero yung mga hindi kikilala sa Lordship ni Christ, they will remain sa judgment. Ang linaw niyan sa Scripture, ang nagsasalita po rito ay ang Panginoong Hesus. Hindi po ako yan. Mismo po, ang salita po mismo ng Panginoong Hesus yan. That the light has come into the world, but men loved darkness rather than the light, for their deeds were evil. Alam nyo ba yung mga taong magda-drugs, yung mga lasenggo, yung mga sila pa mismo imamak pa nila. Sasabihin pa nila na tayo pa ang mali. Sasabihin pa nila na mali pa ang salita ng Diyos. Ganon ka-perverted ang kanilang mga isip. Depraved. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Ito ang testimony niya.
Kasi alam niya ang tao eh. Verse 20. For everyone who does evil hates the light. Ayaw nilang lumapit sa liwanag. Why? And does not come to the light. Why? For fear that his deeds will be exposed. Hindi ba ganon? Bukang bibig ng mga tao, ayoko yan para ako matutunaw. Yes. Sila mismo. Kaya minsan, pag may in-invite ka sa church, asiwang-asiwa siya sa loob ng church. Kung maaari lang, matapos ang service, alis na siya eh. Gusto nila maging polite sa iyo eh. Ang dami ko na nakitang ganyan. Hindi siya makatayo sa presensya ng Diyos. Dahil alam niya, yung gathering natin ay gathering ng mga taong nasa Panginoon. Na-expose eh. Pag napapakinggan nila ang salita ng Panginoon, nahahayag yung evil sa puso nila. And they are not willing to give up that evil. They are not willing. Kaya hindi na sila babalik. But he who practices the truth comes to the light. So makikita mo, no, may mga tao na in-invite mo sa Panginoon, na share mo ng gospel, gustong-gusto nila. Gustong-gusto nila papakinggan mo. Di ba? Kasi yun ay patunay ng sinasabi ng Panginoon in verse 21. But he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having wrought in God. Kitang-kita na nagtatrabaho sa buhay niya ang Holy Spirit, ini-illumine ng kanyang mind upang maintindihan niya yung Ebanghelyo. Amen. Kaya nga kung meron may desire, no? Ano pang ikakaso nila sa Diyos? Bakit merong hell? No, nag-provide nga si God ng escape eh. Ayaw nga ng Diyos na pumunta ang tao sa impyerno eh. Pero ang tao ang nagpupumilit. Kinamumuhian nila ang Diyos. Kaya talaga, they deserve hell. Ang tanong, hindi yung bakit ang Diyos ba ay kung ang Diyos ay mabuti, bakit may impyerno? That's a wrong argument eh. Ito ang tamang argument. How can a holy God, a just God, allow anyone into heaven? Tanungin niyo po yung mga sarili niyo. Bakit ka niligtas ng Diyos ngayon? Bakit ka ngayon kabilang sa kanyang bayan? Do you deserve that? Ako, pastor ako ngayon. Sa tingin niyo ba, I deserve this? By my own merit? No. Si God, ano man yung meron tayo ngayon, iyan ay goodness, mercy, compassion ng Panginoon sa atin. Walang isa man sa atin yung deserving niya ang heaven. Wala. Kaya ito ang tamang argument eh. How can a holy God na nagde-demand ng justice against sin allow anyone into heaven? Bakit? Ano ba ang heaven? Ito, para maintindihan nyo, sino ang worthy na pumasok sa heaven? Sinabi yan sa may Psalms 24. Verse 3. Nagtanong mismo sa may Psalms, ang ganda ng tanong nito Who may ascend into the hill of the Lord? And who may stand in His holy hill? Sino? Sinong worthy? Ito ang criteria. He who has clean hands and pure heart. Ngayon, sino sa atin, sinong tao ang kilala nyo sa balat ng lupa na nabuhay na malinis ang kanyang kamay at pure ang kanyang puso? Sino? Name. Kaso ang sabi ng Bible not even one. There is none good, not even one. Testimony ng Bible. That all have fallen short of the glory of God. Yan ang criteria ng pupunta sa langit. He who has clean hands and pure heart, who has not lifted his soul to falsehood. Sino sa atin ang di nagsinungaling? Sino? Yung malakas na loob na magsabi, hindi ako nagsinungaling sa tanang buhay ko. Come on. Yan isang malinaw na pagsinungaling na yan. Kasi taliwas siya sa testimony ng Bible. Sabi nga ng Bible if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins. But if you say to yourself that you have not sinned, you make God a liar.
Ginagawa mong sinungaling ang Diyos na siya nagpapatotoo na walang taong matuwid kahit isa. Walang nakaabot, lahat nagkasala. And then sasabihin mo, ikaw lang yung di nagkasala. Ikaw lang yung good. Amen po ba? Sino sa atin? Yung hindi nanumpa ng hindi niya ng truthfully talaga. Walang falsehood sa kanyang mouth. Sino sa atin? Sabi rito in verse 5, kung merong ganyan, sila lang yung mag-receive ng blessing from the Lord and righteousness from the kingdom of His salvation. That is the generation of those who seek Him, who seek the face, even Jacob. Sino? Wala. Not even one, sabi ng Bible. Kaya nga si Christ, no? Diyan papasok ngayon yung ginawa ni Christ para sa atin. Si Christ ang namatay para pagbayaran niya lahat ng offenses natin kay God. Pangalawa na dapat yung tandaan sa Ebanghelyo, si Christ lang ang the only perfect man na nabuhay sa balat ng lupa, perfectly keeping the commandments of God. Siya lang yung only righteous man. Kasi si Christ, He is a fully man and He is fully God. Huwag niyo pong kakalimutan yan. That is the uniqueness of Christ. He is fully God. He is holy man. He is holy God. Amen? Kaya siya nagkatawang tao para i-redeem ang tao. Kasi lahat ng tao nagkasala. Siya lang yung tanging tao na hindi nagkasala. Ang Bible nagte-testimony, wala siyang na-commit na kahit na single sin. Perfectly na-obey niya ang commandments ng Panginoon. Perfectly minahal niya ang Diyos. Perfectly kinatakutan niya ang Panginoon. Kaya nung siya ay namatay at muling nabuhay, yung righteousness niya ay nai-credit sa atin. At yung ating lawlessness ay nai-credit sa Kanya. Nagkaroon ng great exchange. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Yan yung heart ng gospel. Amen? Kaya nga, tatandaan niyo po yun. Kung ikaw, you always cry out for fairness, kung si God naging fair sa atin, ang ibibigay niya yung justice niya, yung wrath niya. Kaso si God, dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, niligtas niya tayo, bagamat we do not deserve it. Amen? Kaya nga lumabas yung kasabihan, sa ibang mga preacher, lumabas yung salita na grace is not fair. Why? Kasi tama yun eh. Grace is not fair in a sense na kasi kung talaga magiging fair si God sa'yo, justice, wrath, hell ang igagawad niya sa atin. Pero hindi eh. Yung grace ng Panginoon kinover niya yung offenses natin, kinover niya yung lawlessness natin. Kaya nga sabi ng ibang mga preacher, grace is not fair. Amen po ba? Amen. So balikan po natin yung lessons ng parable. Unang-una na dapat natin tandahan, do not hold God to promises He never made. Ang dali nating mag-create ng expectation sa Diyos, tulad nung yung nagtrabaho ng whole day sa may parable. Akala niya, he deserves more than doon sa agreed na wages. Tatandaan nyo, huwag niyong dadagdagan ang pangako ng Diyos na wala naman siyang sinasabi. Madalas ganyan yung mga ibang mga pastors exaggeration, ini-exaggerate nila yung sinasabi ng Diyos, wala namang sinasabi ng sigad na ganon. Amen po ba? Sa halip, take exactly kung ano yung pangako ng Diyos. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, huwag mong exaggerate, kapatid. Kasalanan yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not add or deduct sa kanyang mga salita. Okay. Pangalawa na dapat yung tandaan, mga kapatid, tayong lahat, don't assume that God owes you. Walang utang ang Diyos kanino man sa atin. Tayo ang may utang sa Diyos at hindi na natin siya kayang bayaran. Kaya nga si Christ yung nagbayad sa atin. Walang utang ang Diyos sa atin.
Huwag kayong maging feeling entitled, mga kapatid. Masama yan. That's evil. I-assume mo, sobra-sobrang assumption na wala namang ganun sinasabi ang Diyos sa salita. Amen? Ina-exaggerate Ang daming ganyang preacher Lalo na yung mga prosperity preacher. Ina-exaggerate nila yung mga salita ng Panginoon na wala namang sinasabi si God ng ganun. Mag-ingat kayo, kapatid, no? Handle the Word of God faithfully. Kung ano lang yung sinabi ng Diyos, exactly. Yun lang sasabihin nyo. So that yung mga tao hindi aasa. Minsan kasi, alam mo yung minapansin ako, iba mga tagapagturo, nilalaro nila yung Word of God para yung mga tao magbigay ng mas malaki. Mag-ingat kayo, nakakatakot po yan. Kung may mga pastors na nakikinig dito, huwag ninyong paglalaruan ang salita ng Diyos. Take the Word of God seriously, fearfully, exactly. Don't exaggerate it. Amen? Pangatlo, remember that God bestows His grace to whom He wishes. Kakahabagan niya ang gusto niyang kahabagan at walang injustice doon. Pagmamatigasin niya ang nais niyang pagmatigasin, walang injustice doon. Kasi nasa Romans chapter 9 po yan. Ina-accuse nila si God ng injustice. Bakit mas mahal niya si Jacob kaysa kay Esau? Bakit sino ka? Sabi ni Apostle Paul. Who are you na magki-question kay God? Kung sino ang kakahabagan niya at kung sino yung hindi niya kakahabagan? Pasalamat ka, kapatid, na isa ka sa kinahabagan ng Panginoon. Do not complain. Never question the goodness of God. Amen? Pasalamat ka. Ang Diyos ay naging mahabagin sa iyo. Pang-apat, never grumble or question God's justice and goodness. Hindi mo man naiintindihan yung nangyayari sa buhay mo, bakit man ikaw ay may karamdaman, bakit man kinuha niya ang buhay mo, bakit ikaw ay nawalan ng trabaho, never question the goodness of God. Lagi mo tatandaan, we deserve nothing in this life. Naging mabuti ang Panginoon at lahat ng actions niya ay good. Maaring hindi mo lang alam kung ano yung presently na ginagawa ng Diyos. Tulad ni Job, na may ginagawa ang Diyos, hindi lang natin alam. Kaya never question God. Huwag mong hayaan na lumabas ang folly sa bibig mo sa panahon ng trials, sabi ng Bible. Mag-ingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo. Amen? Kasi narinig ko mismo yan, pastor pa mismo, nagtantrum sa harapan ng Diyos. Patay na ngayon yun yung tao na yun tinutukoy ko. Never question, never grumble. Magbasa kayo sa Old Testament, ang daming pinatay ng Diyos dahil sa grumbling. Kasi ang grumbling is a form of unbelief. And that is a serious offense against God. Okay? Sabi ng parable, yung pinaka-last statement ng parable, the last shall be the first, and the first shall be last. The parable points out that God is so good, loving, generous, and that He shows His freedom in bestowing His grace freely to those who are not deserving. Malaya ang Diyos na kakahabagan niya kung sino man yung nais niya na kahabagan. Amen? Pangalawa, salvation and eternal reward is the same for all who come to faith in Christ Jesus. Alam nyo, minsan minsan nadideceive tayo Naakala natin na pag mas marami kang ginawa sa ubasan ng Panginoon, ay para bang may utang na loob si God sa'yo. Nag-expect ka ng mas marami kang reward sa heaven. Dahil mas matagal ka naglingkod sa Panginoon, mas matagal kang marami kang sinacrifice. You expect too much sa Panginoon. Alam nyo ba, kapatid, tatandaan mo ito. Si Christ is your ultimate reward.
He is more than anything you could imagine in eternity. He is your treasure in this present life and in the age to come. Don't expect too much. He is your eternal reward. Uulitin ko po yan, kapatid. Ha? He is your eternal reward. Nagkakaroon kasi tayo ng mga maling connotation eh. Nagkakaroon tayo ng mga maling perception sa sarili natin. Ay, ako matagal ako naglingkod sa Panginoon. Eh, dapat si God ganito ha. No, kapatid. You deserve nothing. We are just serving Him. We are just doing our part. As lahat ng paglilingkod natin is an act of gratitude. Dahil sa kanyang goodness, dahil sa kanyang mercy na iginawad niya sa atin. Supposedly dapat na sa impyerno tayo eh. Ang laki ng habag ng Diyos. No matter when you come to faith in Christ, early in life or late in life, whether He is old or young, whether He works hard in His kingdom or not, o kung wala na siyang opportunity to work like yung criminal on the cross, pare-parehas lang ang regalo ng Diyos. Salvation is offered for all. The same yung wages na ibinigay ng Panginoon sa pumasok ng maaga at yung nagtrabaho ng 1 hour lang. The same yung eternal reward. Hindi porke pastor ako, hindi porke ay mas mataas na yung reward ko kaysa sa inyo. Kapatid, nagkakamali po kayo niyan. Hindi ako mas malakas sa Panginoon. Pare-parehas tayong mas malakas sa Panginoon. Kasi naririnig ko yan eh. Tumataas ang mga tingin ng ilang mga pastor sa sarili nila dahil sa napaka-spiritual nila. Mali. Walang ganon. Don't expect too much kung wala namang naipangako ang Diyos ng ganon. Amen. God freely bestows salvation and repentance to both to the good and to the bad. It doesn't matter. Lahat kinakahabagan niya. Amen? Yung magre-respond sa kanyang gospel ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? The reward is the same for all who come to faith in Christ Jesus. And that's the big idea of this parable. Ngayon, dito tayo mag-end sa verse na ito. After ng napaka-lengthy discussions natin, think about this verse, kapatid. The righteous will see it and be glad. But all unrighteousness shuts its mouth. Who is wise? Let him give heed to these things and consider the loving kindnesses of the Lord. Sa day of justice, sa day of judgment, mga kapatid, nabasa nyo naman ang Book of Revelation. Nakita nyo doon yung Great White Throne Judgment. Bubuksan ang lahat ng aklat. Pati ang Book of Life bubuksan. Ang mga tao hahatulan ayon sa kanyang mga gawa. Pero tayo, mga kapatid, alam nyo ba kung anong good news? Hindi na tinignan ng Diyos yung ating masasamang gawa. Kasi yung righteousness ni Christ ang nagsettle ng lahat ng ating offenses against God. Kaya nga, kung ikaw ay wise, consider the loving kindnesses of the Lord. Consider it. Napakalaki ng habag ng Panginoon. Kaya nga sabi nga doon sa Jeremiah yung mga nais magyabang, huwag mo ipagmayabang sarili mo, huwag mo ipagmayabang yung mga spiritual na journey mo, huwag mo ipagmayabang na marami kang fasting, marami kang naibigay sa Panginoon, marami kang nagawa sa Panginoon. Huwag ka magbo-boast sa mga ganyan, sabi ng Bible. Kundi mag-boast ka dahil ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos, grabe ang habag niya. Yan ang ibo-boast mo lagi. Whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right, and the righteous will walk in them. But the transgressors will stumble in them. Walang ginawa ang Diyos na hindi tama.
Walang ginawa na ang Diyos na hindi just and fair. Walang ginawa ang Diyos na hindi expression ng kanyang love. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Ngayon, sa pamamagitan ng parable na to, ay nakikilala natin ng mas malaliman pa ang Diyos ng Biblia. The Triune God. Amen? Nawa, mag-sink in sa puso natin, sa tulong ng banal na Espiritu, ang lahat ng katotohanan ito. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Purihin ka, Ama, sa gabing ito. Sambahin ang banal mong pangalan. Luwalatiin ka sa lawak ng iyong pag-ibig. Lord, hindi kayang sukatin ang greatness ng iyong compassion, ng iyong mercy na iginawad sa amin. Kung gaano kalalim yung impyerno, O Lord, ganun kalaki ang pag-ibig mo sa amin na iniukol, sapagkat ang impyerno, O Lord, ang what we truly deserve. And yet, hinango mo kami doon, O Lord, sa kalaliman. Sinagip mo kami, Panginoon. Dinagit mo kami, Panginoong Diyos, at dinamitan mo kami sa aming kahubaran. Nilinis mo kami sa lahat ng aming karumihan. Binigyan mo kami ng dignidad. Ibinalik mo, O Lord, ang lahat sa amin. Ang lahat ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sinabi mo sa may 1 John, O Lord, and to those who receive Christ have given the right to become sons of God. Ibinalik mo yung karapatan na yun, O Lord, bagamat we do not deserve it. Binalik mo ang karapatan. Inari mo uli kaming anak, Panginoon, sa likod ng marami naming pagkakasala sa iyo, pagsalangsang. Tinubos mo kami. Binihisan mo kami. At ang isa pang amazing thing, O Lord, na ginawa mo sa iyong laki ng pag-ibig mo, ginawa mo pa kaming tagapagmana ng iyong kaharian. Lord, sino kami? Sino kami para magtumanggap ng mga ganitong mga bagay? Binalik mo ang dignidad namin. Ibinangon mo ang puri namin. Itinaas mo ang doon namin, O Lord God. You are the lifter of our heads. Sino kami, Panginoon? Sa aming kadustaan, sa aming miserable na pamumuhay. We do not deserve anything, O God. Grabe, O Lord, ang grace mo sa amin. Grabe ang iyong loving kindness. Ang iyong compassion is from everlasting to everlasting. Truly, O Lord, the Scriptures spoke of your loving kindness. Your loving kindness endures forever. Napakasagana, Panginoon. Nawa, O Lord, ang mga katotohanan ito ay maging meditation ng aming puso hanggang sa pagtanda namin, hanggang sa pagpikit ng aming mga mata, hanggang sa dulo ng aming hininga. Lagi naming alalahanin ang iyong goodness, ang iyong kindness, ang iyong compassion, ang iyong holiness, ang iyong righteousness, at ang iyong justice. Salamat. Sa gabing ito, O Lord, nagpakilala ka sa iyong mga anak. Through this Zoom Bible study, you have spoken once again in our midst. Blessed be your holy name, Father God, and may your name be exalted on high. Luwalatiin ka ng lahat ng iyong mga redeemed, sapagkat kahanga-hanga kang Diyos. You are an amazing God. You are a marvelous God. Wonderful God. Your name is wonderful. And we stand in awe of you. You are an awesome God, Father. This is our prayer, O Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Mga kapatid, pwede po bang paki-open ang inyong mga camera? Tayo po ay magpi-picture taking. Okay. Okay, saglit lang po Okay, smile po naman po. Paki-open po yung mga ibang kapatid natin na ano dyan.
mga mahiyain. Paki-open po ang inyong camera. Smile po. 1, 2, 3. Okay. Saglit lang po ha kasi marami po tayo ngayon. Tatlong slides po tayo. Isa pa po. Next ano po. Yan, okay. Paki-open po. Smile. Wow. Nasilayan ko ang inyong mga magagandang mga mukha. Wow. Amen. Isa pa po. Okay. Next. Last po, last. O yung mga mahiyain dyan ay mag-open ng camera. Yan. Purihin ang Panginoon. Smile po. Yan, para po meron po tayong record. Okay, so maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagkatyaga sa pakikinig at nawa pagpalain kayo ng Panginoon at ibinibigay ko na po ang mikropono sa atin pong tagapagsalita. Ayan, maraming salamat pong muli sa ating Panginoon sa napakasaganang biyaya na mula sa mga salita niya para sa kanyang mga hinirang sa gabing ito para sa ating lahat po. Tunay